respective chairman of the committee and its members. I am from the National Mapping and Resource. Before you proceed, maybe... Question ako, hindi kita papasalitain ng... Question ako, DNR, meron ba kayong ginagawang coordination sa BIFAR as far as dredging is concerned, illegal dredging is concerned? Kasi marami na kami mga nababalitang insidente na mag-request ng river restoration projects, kunyari, aka dredging, at binibigyan niyo po ng permit. Hindi man lang kayo kumukonsulta sa BIFAR para sa letter of no objection. Kung minsan meron kayong listahan na wala sa BIFAR. BIFAR meron na wala sa inyo. So, wala kayong proper coordination. Anong pinanggagawa nyo? Kayo bigay ng permit para sa dredging nang walang consultation sa BIFAR. Yes, Your And Honor. I'll give you some places na binigyan nyo ng permit. Etong sa Mamburo, Occidental Mindoro, sa May Rizal, Occidental Mindoro, San Felipe, sa magulat yung binigay nyo. Santa Ilocos Sur, Saraya, Quezon, San Felipe, Zambales, Mamburo, Occidental Mindoro, tapos sa May Rizal. So many places na binigyan nyo ng permit. Ano ba yun? Pag permit ka sa DNR, parang dredging, what do you call that kind of permit? Isang tanong, isang sagot lang po. In terms of the dredging, Your Honor, I'm not really aware of the activities being undertaken in coastal areas because I'm from the National Mapping. I'm from the NAMRIA, sir. Okay. I think the Environmental Management Bureau can, Okay, so EMB. can assess those so areas. that's it. So siguro sabihin mo sa mga taga-EMB Yes, sir. na every time na magbibigay sila ng permit for river dredging, Yeah. papalam sa BIFAR. Ito pa masakit, Mr. Chair. Binapayagan natin, bigyan ang DNR ng dredging, para magkaroon ng dredging sa ating mga karagatan. At tapos yung mga nahukay ng buhangin doon, yun yung ginagamit sa West Philippine Sea para magtayo ng mga artificial island. So double whammy tayo roon. Thank you sa DNR sa kanilang kapabayaan. Ginigisa sa sarili nating mantika. At dahil sa kanilang korupsyon, kaya lumaki itong artificial island sa West Philippine Sea. Kung meron dapat sisihin dyan, isa sa mga sisihin dapat DNR. Although hindi pala kayo, taga ibang departamento pala kayo. Pero pasensya na, Mr. Chair, kasi walang nangyaring hearing sa DNR eh. Kaya pupunta na lang ako rito para makisabay. Hindi, wala pong problema yan, Senator Raffy. In fact, we will. Upon your request, we are instructing our committee secretary to make the necessary communication representation to the DNR EMB to clarify itong coordination between the BIFAR and the DNR on the matter of permits to dredge which affect our coastal waters, our municipal And that's what you call its environmental compliance certificate. Yan ay ini-issue ng DNR, hindi nyo departamento yun, sir. Yes, I sir, only yes, have couple questions na naman, Mr. Chair. Go ahead, please. I know na merong budget ang DA, andito at ang DA na 1 billion pesos para sa emergency quick response kapag merong halimbawa calamity at nasira yung bangka ng mga fisher folks natin, doon kukunin, repair at replacement. Meron ba kayong ginagawang ganon na pinapatupad nyo ba yung programang yan at para doon yung magastos talaga yung 1 billion pesos na pondo? Kasi marami mga fisher folks pupunta sa programa ko, humingi ng tulong na para maparepair yung kanilang bangka o dili kaya para mapalitan ang kanilang bangka kasi ang sabi, palakasan system daw pagdating sa pagpapalista. Kuminsan, pasintabi sa mga kaibigan natin dito sa LGU, palakasan daw sa LGU kay chairman, nililista lamang kung sino yung kaibigan nila. Pag hindi kaibigan, hindi sinasama sa listahan. Dapat meron kayong pupunta on-site, tapos isa-isa tinitingnan nyo kung sino talaga yung mangingisda na nasira yung bangka, yun yung bibigyan nyo ng ayuda. But you're not doing that yet. Tama, sir? Go ahead, please answer the... Pertaining to the small craft, sir, boats actually, ang alam ko po, well, maybe not all, pero meron po silang yung PCIC, sir, yung crop insurance na in case nasiraan, they can claim to rehabilitate or to procure boats, no? On top of our existing program as well. Meron din po tayong pinamigay na bangka din po sa kanila. So, merong insurance na para yung mga fisher folks na nasirang bangka, papalitan nyo, i-repair nyo. Pero they have to register muna. Opo. Tama? At kanina na register yun?
So are they properly informed na there's such a program at meron dapat Yes, sir. silang Yes, sir. pupuntahan? So how come marami pa rin pupunta sa akin nagsasabi they don't know such a thing exist? That is why we really need also the support assistance of the local government unit po. Siguro kulang kayo sa information dissemination. Siguro, Yeah, we will strengthen po yung ating promotion din po siguro niyan, sir. siguro punta kayo sa mga barangay chairman sa local level, sa barangay chairman at si barangay chairman magsasabi sa mga fisher folks. Tama. So siguro yung 1 billion na budget, submit yun sa committee na ito. Paano distribute yun? Kasi Mr. Chair, baka pwedeng nabulsa na yung Yes. para repair sa mga bangka at para sa mga lambat. The Committee Sec is instructed likewise to request a report on the Quick Response Fund and how it has been disbursed, particularly with respect to the request of Senator Tulfo on fisher folk. With the permission of Senator Tulfo, I think some of our regional directors are here and they were nodding their heads. What does nodding your head mean in terms of yung tanong ni Senator Rafi? Can you explain and elaborate? You are from Region 5. I'm from Region 6, sir. Oh, 6. Yeah, I'm nodding my head because on the 1 billion on the 1 billion QRF by the DA, actually BFAR is also benefiting from it. We are submitting reports, the DALA report to the regional office, and then the money, the fund is being downloaded to the regional, to the DA. And then we are submitting proposal out of the damage report. But sometimes the fund being downloaded to us is not enough to cover all the damage or affected fisher folk. But we are also, I think it's very minimal that goes to BFAR. That's why you mentioned, Senator Tolfo, that not all who are affected are provided with the support. But we are benefiting a portion of that through the DA regional office, where the funds are being downloaded by the DA Central for the QRF. So paano natin malalaman, Mr. Chair, kung magkano dapat ang mapunta doon sa mga fisher folks versus doon sa mga agricultural farmers? Dapat isa-set aside nyo talaga para sa mga fisher folks, especially tuwing may bagyo, Mr. Chair, apektado talaga itong mga mangingisda natin, nasisira yung kanilang bangka, yung kanilang mga lambat, nasisira. So, meron 1 billion, pero magkano ba? Baka doon sa 1 billion, baka binibigyan nyo ng 5% lang at yung 95% sa agri natin at hindi naman siguro nagagastos, hindi na naubos. So, dapat meron Yes, kayong sir. ginagawang study. If I may, sir, for me in Region 6, we just got the share of 10 to 15% Oh. out of the budget that was then loaded to the region. So, ibig sabihin, maliit lang, 10 to 15 na. Yeah, Oh. so far, that's our record. So, yung 85% nasa farmers. Nasa DA. Department of DA nga, Agriculture. sa land. Yeah. BFAR is only about 10 to 15. That's from my region. I'm only Yes, talking. After which, Senator Yeah, Legarda. okay lang na siyempre mag-allocate ka ng malaking budget para sa agri natin. Pero dapat gagawa din kayo ng studies na kung magkano ba talaga ang karapat-dapat para sa mga fisher folks in terms of ayuda sa bangka o sa lambat. Hindi yung mag-guess lang kayo na 10%, 15%, okay na yan. Yan ba sa inyong gagawing study? Sapat na ba yun o kulang pa? Therefore, kung kulang pa, then just say so para madagdagan, para makapag-request ng karagdagan. Yes, sir. Actually, ng we budget. are also writing to them that that's not enough. We can Correct. only cover only few fisher folk. So you have to conduct a study. Yes, So sir. magkano ba ang kailangan talaga out of that 1 billion budget sa quick response? Ilan ba dapat ang kailangan nationwide para sa mga mangingisda? Huwag yung tsamba-tsamba lang, okay? Okay. And, Yes, sir. and then pangalawa, and lastly naman po, and then pangalawa, meron kasing 33 billion pesos yung farm to market road, Mr. Chair. This is very important. Now, magkano ba doon ang napupunta sa fisheries to market road? Kasi ang nangyari, katitingnan naman siguro, bakit 5, 10, 15% lang, and then the whole bulk, 85% at napupunta farm to market road. And then yung farm to market road, inakukurakot lang ng kung sino-sino at nagkakaroon ng mga ghost project, etc. So dapat gagawin kayo ng study kung magkano ba dapat ang i-allocate sa mga fisher folks, fisheries to market road. Meron ba kayong ganong studies? BFAR? I Kasi believe, wala sir, akong merong narinig- roadmap sa FMR po. Baka portion of that, sir, baka covered na rin po yung mga
fishing communities. Hindi nga, kaya ko na brought up to, Mr. Chair, na I've been around the country, naglilibot ako especially nung campaign period, pupunta ako dun sa mga fisher folks at sinasabi nila, yung kalsada doon nila lubak-lubak. Wala raw silang sapat na kalsada na para dalhin yung kanilang mga huli na isda doon sa market. So napapagmamasdan ko, sabi ko, "Oo nga naman, pero marami, pag agree papunta sa market, okay lang yon. Pero dapat, meron kayong gagawing study na magkano, ilan ba yung mga baybayin natin na dinadaanan ng mga fisher folks matapos sila galing sa laot na makahuli ng isda para dadalhin yung mga huli nila sa market." So wala Mr. Chair. Again, tsamba-tsamba ulit. We should request, with the permission of Senator Raffy Tulfo, the Bureau of Agri and Fisheries Engineering to submit to this committee a breakdown of the 33 billion and how much of that will go to fishing communities and Laki, 33 billion. FMR. yes, and isama na rin yung aming findings sa Pantaw, Albay, na yung inyong deep sea port na ni-request ninyo na 2.4 billion, yung deep sea port doon sa Pantaw, Albay, kulang ang kalye. So, i-submit na rin ninyo, yan po kasama doon sa magiging allocation for fisheries to market, fishing communities to market roads. No? Thank you. Kasi last na naman. Yes, Kasi kulang na kulang po talaga ang mga kalsada. Maraming identify, Mr. Chair. Kaya lang hindi binibigyan ng pansin. More sila doon nakakonsentrate doon sa farm to market talaga na literal, ng agri to market kasi mas malaki ang kita ata nila doon, mas malaking tubo. Pag sa fisher folks, yung mga projects doon well monitored kaya ng BIFAR, kaya medyo hindi ata masyado nabibigyan ng pansin. So BIFAR dapat maging masigasig kayo. Kayo mismo magsalita, sabihin nyo dun sa DAR na dyan sa 33 billion, dapat mag-allocate kayo certain percentage para sa mga mangingisda natin, para dun sa fisheries to market road. Di ba? Hindi yung tahimik lang kayo, silyado yung bibig nyo at pagdating sa hearing, hindi pa kayo nag-a-attend, kaya nagagalit si Mr. Chair. At hindi pa kayo ready, kaya nanggagalaiti si Senator Legarda. Nanggagalaiti pa. O, kita mo? Okay? Yun ang muna, Mr. Thank you, Chair. Senator Raffy Tulfo. Just for the record, before I recognize Senator Legarda, I think yung ilang manifestations ng taga-BIFAR gives credence to our proposal na mag-create na ng Department of Fisheries para yung budgetary support hindi lamang 15% o 10%, hindi ba? Kasi napakalawak ng ating karagatan. 4/5 of our exclusive economic zone and territory is water. Only 1/5 is land. So dapat hindi commensurate yung budgetary appropriations dun sa size and area of yung nasasakupang territory and exclusive economic zone. So we now recognize Senator Legarda. Thank you, Mr. Chair. In answer to the query of Senator Tulfo earlier on the QRF, based on the NDREAM Law 2009, ay pwede naman kayo mag-replenish ng inyong QRF mula sa NDREAM Fund, which is lodged in DBM. Pero clearance pa yan sa OP. So mahabang proseso. Pero yung mga linalagay na Quick Response Fund sa ibang ahensya ng gobyerno, hindi lang yon bang buong taon. Bago pa maubos, dapat nagre-request na ng replenishment mula sa central office. So that was the query of Senator Tulfo. Pangalawa, yung sinabi ng chair, tama, 300,000 square kilometers ang ating land area. Ang coastline extent, 36,000 kilometers, pero shoreline lang yan. Pero yung total maritime area, including our exclusive economic zone, 2.2 million square kilometers. So, bakit natin hindi binibigyan ng halaga ang maritime? Ang laki-laki, 2.2 million compared sa land na 300,000 square kilometers. So kung i-divide mo yung 2.2 divided by 200, ang laking diferensya. So tayo pa'y nasa gitna ng Coral Triangle. Hindi ko na kailangan sabihin at alam nyo lahat yan. And there are 2,800 marine fish species
napakalaki ng ating marine biodiversity. Tapos, ang share ng municipal waters ay 14 to 15% of total marine waters. Roughly 307,590 square kilometers are classified as municipal waters used and managed by local governments and small-scale fishers. So ang maritime area ay 7.3 times more than land. So we have a Department of Agriculture which has a Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na hindi handa sa mga hearing, na late magbigay ng response sa Supreme Court 2 beses, kaya natalo by technicality na hindi pinapaglaban ang ating mga municipal fishers. But we are 7.3 times more than land. Kaya napakahalaga ng hearing na ito, ng paghanda po ninyong lahat sa DABFAR na lahat ng lokal na pamahalaan, city or municipality or sa probinsya na binibigyan ng halaga ang ating fisher folks. Which, Mr. Chair, brings me to my question. Who can answer this? Meron bang malalaking commercial fishers, or is Mercadar present here, or the lawyer? Why are the commercial fishing companies interested in the 15-kilometer area? They have the capability to go beyond. Diba? Ang lawak pa ng ating exclusive economic zone at meron silang mga vessels at equipment para dyan. Mas tipid. So, gusto ko malaman, who can answer this? Are commercial fishing companies therefore constrained? May pagbabawal ba to venture in the customary fishing area beyond our 15 kilometers but within our exclusive economic zone? Who can answer this? BIFAR, magsalita naman kayo. Or meron ba itong abogado ng commercial fishers? Hindi ko po kinakalaban ang commercial fishers. Kayo po ay nagbibigay tulong po sa ating ekonomiya. Gusto ko lang maintindihan, bakit nangangagaw-ngagaw, sumisiksik sa mga artisanal fishers sa 15 kung kaya naman nyo, may kakayanan sa lagpas niyan karagatan. Who can answer, please? Baka ang Coast Guard merong information, or BIFAR or SIFDEC. Bakit, ano ang interest ng commercial fishing sa municipal waters? Or maybe some of our local officials. Any BIFAR? Tapos, Yes, Regional Director. Yeah, tapos Mr. Chair, ito, binigay lang sa akin, ang total fisheries production declined to approximately 3.96, almost 4 million metric tons in 2025, the lowest level in over 2 decades. Huwag niyong sasabihin sa akin, dahil lang yan sa climate change. Totoo, dahil sa pagbabago ng klima. But we are doing something terribly wrong. So bumagsak in over 2 decades, in 20 years, ng 4 million metric tons. Or baka hindi reported, baka underreporting. So hindi natin alam. Maybe that's another hearing that we yes. can do. Yes. So thank you. I'd like to have an answer. Bakit nagpipilit nakikipagsiksikan sa 15 kilometers ang commercial fishers? Thank you. Sige po, anong pangalan po nila? Regional Director with Fredo Cruz from Region 3. Sir. Okay, Region 3, Bulacan, Zambales, Pampanga, sir. Pampanga. O yan, maraming mangingisda dyan at aquaculture. Go ahead, sir. Yes. Based on science, sir, usually the municipal water is the richest water. So this is where the fish thrives. Marami pong isda dito. And usually, dito rin yung mga breeding grounds natin eh. At nandito rin yung mga corals. Kaya napakayaman po ng ating municipal. And number 2, gaya na nabanggit nyo, hindi na nila kailangang lumayo. So, yun lang sir, yung dalawang Nakakatipid, siyempre, sa crudo. Oras, mabilis. Yes, go ahead, go ahead. Gusto ko po mula sa DNR at sa UPMSI, Marine Science Institute, yung epekto sa corals pag may mga malalaki or commercial fishers sa within the 15 kilometers. At siguro sa LGUs din sa inyong mga environment officer, Senro, Penro, kung ano yung epekto. At pangalawa, ano yung average estimate catch noon
At dahil bumaba nga ng 4 million metric tons in 2025, ano na lang ang nahuhuli ng ating mga local fishers? Maybe in the next hearing, Mr. Chair. Yes, and in the meantime, so that these offices can prepare, the committee secretary is instructed to make the necessary communications to the UP Marine Science Institute, the DNR and the LGUs, selected LGUs as regards the impact of commercial fishing and its the yields in the local areas, as earlier requested by Senator Legarda. Yes, sir. Siguro sususugan ko na rin yung nabanggit ni Senator Legarda na alam naman natin lahat na ang Pilipinas ang center of aquamarine biodiversity sa buong mundo. Ang nakakalungkot lang, precisely dahil sa kakulangan ng budgetary support at pati na rin ng pagtutok dito sa usapin ng yaman dagat, we are actually the largest producer of karaginan in the entire planet, hindi ba? Except that it's raw. Wala tayong technology to value add so that tayo na mismo ang gagawa ng yung mga capsules na ginagamit para sa mga antibiotics ng buong mundo, karaginan. At nakakalungkot na pinakamayaman ng Pilipinas sa aquamarine ecosystem sa buong mundo, pero pinakamahirap ang mga mangingisda sa usapin ng poverty incidence. So talagang something is not right. Nakakalungkot na ganito ang sitwasyon natin. At siyempre, in the end, ito pa nga, ang Pilipinas may 4 o 3 na tuna belt. Mayroong Pacific Tuna Belt, mayroong West Philippine Sea Tuna Belt, at mayroong Sulusi Celebes Tuna Belt. 3. Pero ang Thailand, ang pinakamalaking exporter ng canned tuna sa buong mundo. At wala silang tuna belt. Kaya, at dahil hindi nababantayan ang ating coastal waters at ang ating karagatan, malamang sa ating galing yung mga isda na yun, yung tuna na yun. At alam natin, kulang ang ating BIFAR sa equipment sa mga bapor. Ilan ba? 26 lang ba ang bapor ninyo? Diba? Smaller boats. Smaller boats, napakakonti. No? So, talagang napapag-iwanan at nakakalungkot because we can actually be a world aquamarine resource superpower kung tutuusin. Nandito na lahat. Naalala ko yung kwento. Nung namatay yung mangingisda, pumunta sa langit. Nung namatay yung magnunyog, pumunta sa langit. Parehong pinakamahirap ang mga magnunyog at mangingisda. At sinabi nila sa Diyos, bakit po ninyo ako hindi pinakinggan? Hinihingi ko ang inyong dalangin, nananalangin ako na mawala na ang kahirapan sa amin. At sinabi ng Diyos, binigyan ko kayo ng napakaraming isda. Napakalawak ng inyong